Isang magandang umaga sa inyo pong lahat ng mga mamamayan ng lungsod ng Taguig. Nandito po muli po tayo sa isa na namang segment ng Source of Strength at dalangin po ng pamalaang lungsod ng Taguig na patuloy po tayong makasumpong ng kalakasan sa pamamagitan ng programang ito sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya atin muna pong idulog ang pagbubulay ng kanyang salita sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa isa na namang pagkakataong inyong ipinagkaloob sa aming lahat upang amin pong matunghayan, marinig, mapagbulayan ang iyong mga salita na siyang pagkain ng aming kaluluwa at nagbibigay din po ng gabay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ang sabi mo, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kaya sa umaga pong ito, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang nalalabing sandali. Makasumpong po kami ng biyaya ng buhay sa pamagitan po ng programang ito. Salamat po Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ang mensahe po ng Panginoon ay binigyan ko po ng pamagat na may pag-asa ng bagong pasimula kay Jesus. At ang talata po na ating babasahin ay dito po sa aklat ni Sang Lucas, sa Luke chapter 17. At babasahin ko po mula sa verse 11. Luke 17 mula po sa verse 11. Umahon si Jesus patungong Jerusalem. Nangyari na siya ay dumaan sa gitna ng Samaria at Galilea. Sa kanilang pagpasok sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 lalaking may ketong. Ang mga ito ay nakatayo sa malayo. Nilakasan nila ang kanilang tinig at kanilang sinabi, "Guro, kahabagan mo kami." Nakita sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Humayo kayo at magpakita kayo sa mga saserdote." At nangyari sa paghayo nila, sila ay nilinis. Nang makita ng isa sa kanila na siya ay gumaling, bumalik siya. Sa malakas na tinig, niluwalhati niyang Diyos. Nagpatira pa siya at nagpasalamat kay Jesus. Ang lalaking ito ay isang taga Samaria. Sinabi ni Jesus, "Hindi ba 10 ang nilinis? Nasaan ang 9? Ang dayuhan lang bang itong bumalik upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos?" Sinabi niya sa kanya, "Bumangon ka at humayo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Hanggang niyan lamang po sa talatang 11 ang ating babasahin. Alam niyo po, isang kahabag-habag na kalagayan at magkaroon ka ng ketong noong mga panahong iyon. Ito ay isang nakakahawang sakit. Ang taong may sakit nito ay tinuturing na kasuklam-suklam at hindi sila pinapayagang manirahan kasama ng iba. Kaya sila po ay quarantined, lockdown sila. Hindi sila pwedeng lumapit sa iba at hindi rin sila pwedeng lapitan ng ibang tao ng higit 5 talampakan. At kapag malakas ang hangin, ang agwat nila ay humigit kumulang 120 talampakan ng layo. Isipin niyo po, napakahirap ng kanilang buhay. They are really quarantined. They are separated. Kaya po sinasabi ng mga nag-aral sa Biblia na mayroon silang sariling komunidad. Ang tawag po sa kanila ay leper colony. Grabe ang kanilang social distance sa iba, no? Kaya ganun po yung kanilang sitwasyon, no? At doon na lamang sila sa kanilang sariling komunidad hanggang sa sila ay kung sila ay gumaling, di salamat sa Panginoon. Pero kung hindi, doon na sila hanggang sa sila ay mamatay. Sinasabing sila po ay kabilang sa mga 3H family. Sila ay homeless, helpless, and hopeless. Homeless na, helpless pa, hopeless pa. Homeless, di sila pwedeng tumira with their family. No, inihihiwalay sila.
sa kanilang mga mahal sa buhay. Helpless. Sino ang gustong kausap sa kanila, makipag-fellowship? Di ang hirap. Kinasusuklaman pa sila at kinatatakutan dahil baka makahawa sila sa iba. No? Kaya nga sila helpless Sino na magbibigay ng trabaho sa taong may ketong? Walang mahirap. Kaya pag sila po gustong bigyan ng pagkain, tinatapunan po sila. Kaya kabag-habag ang isang taong may ketong. Pero dito sa kwentong natunghayan natin, may 3 bagay tayong mapapansin. Paano sila nagkaroon ng pag-asa ng bagong pasimula sa kanilang buhay? Ang ibig sabihin, itong 10 ketongin na ito, they did not remain as they are. They did something out of their situation. At meron lamang po akong 3 bagay na nakita ko dito sa kwentong ito. Kung paanong sila'y nagkaroon ng pag-asa, bagong pag-asa, tungo sa bagong pasimula ng kanilang buhay. Una, sinadya nila ang paglapit sa Panginoon. Sa kanilang kalagayan, hindi nila inalintana ang anumang maaring mangyari sa kanila. Kinalimutan po nila kung ano ang pwedeng maging tingin sa kanila ng iba. Alam nila kung hindi nila ginawa ito, nasa dati pa rin silang kalagayan. They did something that is deliberate. Talagang sinadya nila yung paglapit sa Panginoon. Nagpasya po sila. They make a decision to come to Jesus. Ikalawa, hindi lamang nila sinadya. Desperado ang pagkilos na kanilang ginawa. Akalain mo, isinigaw nila ang kanilang paghingi ng habag. Kung babasahin po natin yung talata na nagsabi rito, sa binasa natin. Ang sabi sa verse 13, nilakasan nila ang kanilang tinig at sinabi, Guro, kahabagan mo kami. At nakita sila ni Jesus at sinabi sa kanila, kinailangan yung kanilang sapat, yung kanilang pagsigaw. They don't care what others would say to them. Ang importante sa kanila, makuha nila yung atensyon ng Panginoong Jesus. Kaya nga po, deliberate act, desperadong pagkilos ang kanilang ginawa. Hindi natin alam kung ano ang kanilang naramdaman nung sumigaw po sila. Masakit po yun. Kapag ikaw may nararamdaman, mag-exert ka pa talaga ng effort. Grabing effort yung ginawa nilang pagsigaw. Dahil nararamdaman nila, pag ikaw may ketong, may mga panahong nalalaglag o nalalagas ang bahagi ng iyong balat at ng iyong laman. Bukod pa dyan yung kanilang na-expose po sila. In-expose nila ang kanilang sarili. Isang nakakahiyang kalagayan para sa kanila. And they expose themselves to others. That shameful condition that they have. Mas normal sanang itago ang karamdaman po kaysa ipaalam ito sa lahat. Kaysa may makakilala sa kanila, ano kayang mga itsura nila? 'Di ba? Normally, we hide our true condition and situation. Pero ito po, talagang isang desperadong pagkilos ang kanilang ginawa. Isinigaw talaga nila. They don't care what others would say. At ipangatlo, pagsusumamo ng pananampalataya ang kanilang ginawa. Lumapit po sila ng may sapat na pananampalataya. Tingnan niyo po, di ba yung isa'y bumalik? Kasi hindi pa naman po agad sila nung sinabi ng Panginoon, pumunta kayo sa saserdote. Babasahin ko po yung talatang yun para makita po natin kung ano yung nakalagay, di ba? Tingnan natin. Verse 14, nakita si Jesus, sinabi niya sa kanila. Anong sinabi? Humayo kayo, magpakita kayo sa mga saserdote. Hindi naman instant na nung pagkasabi, nung nagkita sila ni Jesus at kausapin, gumaling na sila right there and then. Hindi po.
Ang sabi nila, magpakita kayo sa saserdote. Why? Because yung mga saserdote, yung mga pari doon sa templo, sila po ang magbibigay ng katibayan at katunayan, ng clearance na sila ay magaling na. Nung mga panahong po yun, yung kanilang ministeryo or ministry ng pangkalusugan o departamento o sangay ng kanilang pamahalaan para sa pangkalusugan ay hindi po mga doktor. Mga lingkod ng Diyos yung nagdideklara na sila ay magaling na. Hindi pa sila magaling, but as they go to this mga saserdoting ito, sabi rito, at nangyari paghayo nila, sila ay nalinis. Nang makita ng isa sa kanila na siya ay gumaling, bumalik siya. At sa malakas na tinig, niluwalhati niya ang Diyos. Nagpatira pa siya at nagpasalamat kay Jesus, ang lalaking ito na taga Samaria. Kaya po yung kanilang paglapit sa Panginoon, pagsusumamo po yun ng pananampalataya. Sabi sa kanya, bumangon ka at humayo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Mga kapatid, gaano man kabigat ang ating sitwasyon, gaano man katindi, gaano man kalala, gaano man kawalang pag-asa, ano man ang naging deklarasyon ng doktor, lagi pong may katugunan ang Panginoon. Siya ay Diyos na nagbibigay ng bagong pasimula. Siya ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa bawat isa sa atin. Alam niyo po itong 10 may ketong na ito, yung kanilang kalagayan inilapit nila sa Panginoon. Mga wala ng pag-asa, walang matirahan, walang maaaring makatulong. Inilapit nilang kanilang sarili sa Panginoon at binigyan sila ng pagkakataon para sa isang panibagong buhay. Ulitin ko po, 3 bagay na kanilang ginawa na nagpabago ng kanilang buhay. Isang sinasadyang paglapit sa Panginoon, isang desperadong pagkilos, at isang pagsusumamo ng pananampalataya. Hindi ko po alam kung ano ang inyong kasalukuyang sitwasyon. Ngunit malinaw ang sinabi ng Diyos, hindi niya itinataboy ang sinumang lumalapit sa Kanya. Sabi po ng Lucas 1:37, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ang Panginoon. Ngayon pong umagang ito, hayaan niyo pong manalangin ako. At kung sakasakali pong meron kayong isang sitwasyon na iniisip niyong parang gusto niyo nang mag-iba, parang gusto niyo na pong bumigay, alalahanin niyo po na ang Panginoon ay kapiling natin ngayong umaga. God is willing to heal you. God is willing to intervene sa inyo pong sitwasyon. At hayaan nyo ang Panginoon ay kumilos sa inyong buhay. Yumuko po tayong lahat at sabihin po, sumunod po kayo at sabihin natin ang ganito sa Kanya. Sabihin po natin, Panginoon Diyos, aking inilalapit sa inyo ang aking buhay. Una sa lahat, kinikilala ko na Ikaw, Panginoong Jesus, ang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa iyong ginawa sa akin sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa iyong pagpapatawad sa aking mga kasalanan. Salamat na ikaw ay namatay dahil sa iyong pag-ibig sa akin. Sa gabing ito, Panginoon, inilalapit ko rin sa inyo ang aking sitwasyon, ang aking kalagayan. Alam ko na mayroon kang magagawa sapagkat walang imposible sa iyo. Inaangkin ko po ang himala na galing sa iyo sa aking sitwasyong ito. Sa pangalan mo, Jesus. Ako na lang po ang mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong ginawang himala ngayong gabi. Sino man sa mga nanood sa Source of Strength edition na ito, nakapanood ng live streaming na ito, Panginoon, walang aksidente sa iyo. Kung sila ay nanalangin ng dalangin ng kagalingan,
Inaangkin ko ang kagalingan sa kanilang mga buhay. Maaring hindi instant na ngayon din, katulad ng nangyari sa 10 kitungin. Pero alam ko, in your time, you will make all things beautiful. Hayaan mong panghawakan nilang yung mga pangako na ikaw ay Diyos ng kagalingan at walang imposible sa inyo. Yung mga may pisikal na karamdaman, in Jesus' name, aking ipinapahayag ang iyong kapangyarihan ay dumaloy sa kanilang katawan ngayon din. At sa pangalan ni Jesus, hayaan mong angkinin po nila ang iyong kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po. Ang may panghihina ay patuloy mo rin pong palakasin. Ang nangailangan ng paggabay ay pagkalooban mo ng gabay na mula sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy ko rin pong itinataas sa inyo ang amin pong mga tagapagtaguyod ng amin pong pamahalaan. Pinasasalamatan po namin kayo at itinataas ang amin pong Speaker Alan, ang amin pong Congresswoman Lani, ang amin pong Mayor Lino Cayetano, ang amin pong Vice Mayor Ading Cruz, 10 ng lahat ng kanilang kasama sa konseho, ang amin pong mga tigapagpatupad ng kaayusan sa buong lungsod, ang mga kapitan, ang mga konsehal. Lord, padaluyin mo ang iyong kapangyarihan, pangunguna, pag-iingat at gabay sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po. Pagpalain mo ang lungsod ng Taguig at ang lahat ng mga Tagigenyo. Pinupuri kita at pinasasalamatan sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen and amen and amen.